Magkakarga tayo ngayon ng refrigerant sa ating window type aircon na nire-process. So may leak to at nice na natin. Nag-leak test tayo using nitrogen. Then ngayon okay na lahat. Naka-vacuum tayo using bacrometer at or vacuum meter. Ito ay CPS at ngayon meron tayong 4-way valve na gauge manifold para isasarado ko na lang to. Yan, sarado ko na to. Tapos na ako mag-vacuum. So sarado ko na rin to muna. Yan. So sarado na ako ng aking vacuum. So ito yung ating clamp meter. So naka-ready na rin ako rito sa ating magiging thermometer. So basic weighing scale method yung gagawin natin o pagtitimbang. No need na akong mag-purge kasi kasama na sa na-vacuum to dahil naka 4-way ako na gauge manifold. So na-vacuum na rin tong aking mga hose. So ready to go na tayo. Ngayon, ito na yung ating weighing scale. Ewan ko kung nakikita sa camera. Ginawan ko ng paraan para at least makita nyo lahat. Pero ito medyo hindi ko na magalaw. Okay, so proceed na tayo. 240 grams ang ating ikakarga rito. So ito yung ating gauge manifold. Refrigerant. So yan. So nakabukas na yung aking refrigerant ngayon. So yan, actual tayo. Tiner ko ulit kasi meron syempreng dadaloy na refrigerant na dyan para accurate tayo. So ngayon, nakabukas na ako ng aking refrigerant, ating weighing scale, charging na tayo. 240 grams. So ang technique sa pag-charge gamit tong timbangan, dapat yung mga hose nyo, walang sumasayad dito. At yung ating pinaka-timbangan, meron naman tong pinaka-level sa gitna. Dapat to level. So level dapat yan. So meron na tayong 20 grams. Subukan lang natin magpapasok kung ilan yung kaya. Ayan, 40 grams. Ayan, at naka-ready na yung ating clamp meter lahat. So ito rin, para pagkatapos i-diretso sarado na. So mag-pinch off tayo. Subukan ko maipakita sa inyo dito ng actual kagad after natin mag-charge. Okay. So medyo nahihirapan na ako magpapasok. Ang gagawin natin, buksan na natin tong window type. So i-on ko na. On na rin ako ng aking clamp meter. Nakasaksak na. Okay. Umaandar na yung ating window type. Okay. Fan mode pa lang yan. Yun. Mandar na compressor. Ampere. Ang ampere natin ay nasa 3.3. So ito ay 0.5 HP lang. So 2.5 to 3.3. Lumalamig na yung aking refrigerant tank. Okay. Okay, ayan. So kung makikita natin, ang amperahe natin nasa 2.5. So sinabi ko ang amperahe natin ay andito kasi sa ano, nakasulat dito kaya lang ayoko nang galawin to. So 2.5 at 3.3 ang max. So ngayon ayan yung ampere natin, ito yung ating charge. Naglalaro na siya sa 240 to 250. At ganun ang ginagawa ko, medyo nagdadagdag ako ng konti kasi syempre pag nagsasarado tayo ay magche-check pa tayo ng ating kung meron pang singaw dito sa ating magiging hose. Okay. So diretso tayo ngayon dito. Medyo mahirap yung pwesto ko, pagpasensya nyo na. So habang umaandar ay magpi-pinch off na tayo. So yan na, ito yung ating amperahe. 2.5 to 3.3 maximum ampere. Tapos ito naglalaro na sa 240 to 250. Medyo nagalaw ko lang yung mga hose. So ganun palagi. Tatandaan nyo pagka naka weighing scale kayo, wag kayong galaw ng hose para hindi kayo nalilito, lalo na pag digital. Okay, ang ating pressure. Ito yung ating pressure. Ayun. So nasa 70 PSI siya. Okay. Okay, so yan, umaandar siya ngayon. I-pinch off na natin to. So ang ginagawa ko, dalawa. Isa sa medyo malapit dito at isa rito. Okay. So pinch tayo ngayon. Isa. Pag medyo parang maluwag, sikipan nyo pa. Yan. So tansya-tansya lang naman ng sikip yan. Bandang huli mararamdaman nyo na kung gaano katigas yung kailangan nyo. So pagka naipitan ko na siya dyan, ipitan ko rin siya rito sa kabila. Yan. Okay.
So isasarado ko na tong aking tangke. Kailangan matalas yung mata mo kung babalik pa siya pataas. So ngayon sa case ko hindi na. Bawas pa ng konti. Huwag mong bibiglayin na papakulan mo siya lahat kasi masasayang eh. Kailangan unti-unti lang ang pag-check mo kung babawas pa. So okay, hindi na siya bumabalik. Kita ba? So babawasan ko na lahat ha. Ito yung zero niya. Ayun. Ito baliktad to, baka maano kayo, malito kayo. Ang PSI niya nasa loob. Okay? So isarado ko. Tinan ko ulit kung babalik pa siya pataas. So maganda to dahil pagka hindi nyo na-check maigi to, may hirapan kayo magsarado nito dahil bubula-bula yan, may pressure kasi. Okay. Okay na tayo rito. So pwede mo nang tanggalin tong hose mo ngayon. Ayan. So tanggal na yung hose. Pwede ka na rito magtanggal. Maganda siya pag umaandar para mababa yung pressure. Although pagka R32 naman, I mean R22 lang itong ating unit, ay kahit na hindi mo naman siya habang umaandar kasi mababa lang yung pressure ng R22. So okay. So ang gagawin ko, papatayin ko na lang siya kasi medyo masikip yung ating gagalawan. So kailangan ko ito matanggal. Ayan. Okay, so ginawa ko, tinanggal ko. Then hugutin ko na siya. So pwede nyo rin naman tanggalin to kung gusto nyo, pero ako hindi na. Ito na lang. Ayan. So lalagyan ko siya ng protekta para hindi na madama yung iba, baka masunog. Liko ko lang ng konti ito. Then okay, ready to go. Baga na siya. Pag nagbabaga na, huwag nyo pepwersahin. Pag nagbaga na, ilayin nyo lang. Ayan. So, ayan. So, lalagyan natin ngayon to, yung uso. Sasarado na natin. Kunti lang. Okay. Alright. Okay. So ito na yung itsura niya. So wala tayong naiwan dito na access valve. Walang pwedeng panggalingan ng leak. So sana nakatulong. Ingat po sa lahat. God bless.